Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinayuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang publikong iwasan muna ang pagbiyahe habang nakataas ang tropical cyclone wind signal ng Pag-asa dahil sa Bagyong Tino. Paalala ng LTFRB, kung maaari ay manatili na lang muna sa kanilang mga tahanan dahil delikado pa ang bumiyahe sa Visayas. Sa ngayon, pansamantala muna ang sinuspinde ng ahensya ang lahat ng land trips ng mga passenger at cargo vehicle na dadaan sa mga pantalan sa Western Visayas mula ngayong araw hanggang November 5 o hanggang sa makaalis na o maalis na ang weather signals sa rehiyon. Naka-high alert status na ang Philippine Coast Guard Southern Leyte bilang paghahanda sa Bagyong Tino. Ayon kay Lieutenant MR John Enopia, nagsagawa sila ng coastal at seaborne patrol sa iba't ibang baybayin para ipaalala sa mga mangingisda ang safety advisories. Idineploy na rin ang mahigit 70 response teams ng PCG sa Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Coast Guard District Eastern Visayas sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor ang epekto ng bagyo at mapanatili ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, dakpa ng 20 anyos nga individual human nga makuhaan og gituang iligal nga droga. Ato sa iyang pagbisita sa usa ka private memorial park sa Barangay Lubugan, Turil, Davao City. Netong Nobyembre 1 ning tuiga. Gila kini nga si Rodzi kinsa nidagan sa gate sa sementeryo ato sa gihimong inspeksyon sa mga otoridad hinungdan nga nahulog gikan sa iyang bulsa ang usa ka pinilo nga papel. Sa pagsusi na sayran nga aduna kini sulod nga gituang dried marijuana. Busa gilayon gidakop among individual. Gikustudiya na sa Turil Police Station ang dinakpan. Tungod niini, subling nagpasidaan ng kapulisan sa publiko nga likayan ang pagdala. Hasta na ang paggamit og ilegal nga droga ilabi na matag dunay okasyon sama sa undas kun asa mas hugot nga seguridad ang ginpatuman sa mga otoridad. Mabulokon nga natapos pinaagi sa Ingrande nga fireworks display ang nagmalampuson nga ika-26 nga edisyon sa Batang Pinoy 2025 nga gisalmutan sa kapin 20,000 ka mga batang atleta gikan sa managlaing bahin sa nasod. Gimo ang closing ceremony sa Acharon Sports Complex, General Santos City, netong Oktubre 31 ning tuiga. Sa ilang mensahe, nagpasalamat ang General Santos City LGU sa mga opisyal, personahe, mga atleta ug sa tanang nitabang alang sa kalampusan sa mong kompetisyon. Ato sa seremonya, gianunsyo sa Philippine Sports Commission nga mahimong host sa ika-27 nga edisyon sa Batang Pinoy sa tuig 2027 ang Bacolod City. Ang hosting sa Batang Pinoy 2027, dagkong karbo sumala pa alang sa Bacolod City LGU. Busa, ilang pangandaman pag-ayo ang pag-welcome o ang pag-atiman sa mga delegado sa Batang Pinoy sunod tuig. Ug mo kadto ang mga nagpunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.